anak, for the sake netong state of the nation at paano tayo magkakaroon ng common vision, sabihin na lang natin ganito, parati naman merong kasalanan, pero ang pag-usapan natin, sino may responsibilidad? Kasi maaring hindi mo kasalanan, pero may responsibilidad ka pa rin. Di ba? So, those not involved in the flood control are still responsible na ayusin natin ang bansa at tanggalin ang corruption. Those walang kasalanan dahil tumaas ang presyo ng diesel, dahil may problema tayo sa fertilizer, dahil byproduct siya ng natural gas. Di natin kasalanan yon. Pero may responsibilidad tayo sa mga jeepney drivers, taxi drivers. Sa ating small businesses, all around the world, same statistic, halos. Sabi po natin dito, and I think the Senate President cited this during his opening of the session yesterday, 99.63% of establishments are micro, small, and medium enterprise, contributing 66.97% to job generation and 40% to our GDP. Pero anong number one problema ng negosyo sa ating bansa? Dagdagan ko pa, problema ng gusto magnegosyo, may magandang idea, masipag, matalino. Pero ang problema, walang kapital. Pag tinanong ng gobyerno, ang gobyerno, saan kami kukuha ng kapital? Sasabihin bangko. Hindi ka naman basta pautangin ng bangko eh. Land bank nga eh. Nasa batas na nga na magpautang sa magsasaka. They'd rather pay the fine than magpautang sa mga agribis na maliliit. Kung wala ka rin isasanla sa bangko, wala ka rin titulo ng lupa o wala kang sasakyan, wala kang mga ari-arian, sasabihin sa'yo, diyan ka sa pawn shop. Eh sa pawn shop, bukod sa mataas ang interest, may isasanla ka pa rin. So, saan ang baksak ng ating mga kababayan? Sa 5-6. Don't get me wrong. 5-6 is a service. Di ba? So, for example, sa palengke, wala ka ng kapital. Eh may piyesta o kaya Pasko. Maraming namamalengke. Eh kung kikita ka naman ng more than 20% in 1 month, let's say 25-30% tubo mo o kaya 10% per week, so 40% a month, kapit ka na sa patalim sa 5-6. Kasi yung 5,000 mo, babayaran mo ng 200 a day, 6,000, may get 20%. Pero napakataas pa rin nun. Ang yumayaman sa Pilipinas, yung nagpapautang ng 5-6, hindi po yung umuutang. So pagdating po sa gobyerno, sabihin, ilan administrasyon na, sir, bakit hindi natin magaya yung 5-6? Bakit hindi tayo magkaroon ng programa? Ano to ha? The estimates are 20 billion, 50 billion, 200 billion. It's big business. Ano sagot ng gobyerno? 5-6? May pamalit ba tayo doon? Ang sagot ng gobyerno, 6-7. 6-7 lang. O, i-google nyo yung 6-7, walang ibig sabihin. So, balik ka na naman sa 5-6. Children in conflict with the law. Yan ay isang debate. Mainit ang debate dyan. Pero hindi ba mga kababayan, mga kapwa magulang, kung itong tatay na to ay sinasagot po ang tanong ng anak? Responsibilidad din yan ng magulang, ng teachers, ng simbahan, ng mga komunidad. Sabi nga po, di ba ni Hillary Clinton, it takes a village to raise a child. Yes, there is something that caused that child to become violent. Whether siya may mental disease or problem, whether siya na-depress, whether siya ginamit ng mga kriminal, the point is, Mr. President, there is a blame, but there's also a responsibility. Pag ang isang lugar, whether sa US yan, whether sa Latin America, whether yan po ay sa Africa, whether sa Tondo, whether it's in any rough neighborhood, at sasabihin marami ng gangs yan, it is our joint responsibility. In the end, there is a specific blame and there is a general responsibility. Habang usapan natin yan, mahabang usapan yan, Mr. President.
But eventually, we do have to discuss it sincerely and very deeply. Tay, bakit mahirap ang ating estado? Ano ba ang pumipigil sa ating bansa? Well, may mga bagay nga na wala sa ating control, yung mga external. May mga bagay na nasa ating control. Pero may mga bagay din na ina-address natin directly, pero ang problema, kultura. For example, we have to address corruption. But we have to address the culture of corruption. Sasabihin natin, wag magnakaw sa flood control, pero ina-address ba natin ang pandaraya pag nangongopya sa exam? Ina-address ba natin yung simpleng pagsisinungaling sa araw-araw? Ina-address ba natin na sa bawat kailangan ng Pilipino, lisensya, business permit, real property tax, customs, ay may lagayan? So, the culture of corruption continues to lay hold. And as a Christian, I believe there's a spiritual aspect to that battle. There are spirits that control, di ba, that are principalities and authorities. Kaya sabi sa Bible, you have to bind, then you have to occupy. Hindi sapat na mawala yung iba't ibang scam. Kaya nga palaki ng palaki ang scam sa ating bansa. Policies ay nagpapahirap din sa atin. Nabanggit ko na kanina yung K-12. Mukhang tama si Senator Jinggoy Estrada. Tanggalin na natin ang 1 o 2 taon sa senior high kasi K-10 na 10 taon na nag-aaral ang bata na mas kumpleto ang gamit niya ay mas mabuti kaso sa K-12 pero 7.5 years lang ang pinapasok ng ating bata. Another example, ang bata ngayon karaniwan sa highly urbanized ay half day. Sabi niya, Tay, ang ganda naman ang tinuturo ng aming mga teachers. Magagaling naman ang aming mga teachers. Yung nasa mga religious schools, parochial school, Christian schools, yung mga nasa madrasa, Brother Robin, no? Sabi, maganda naman tinuturo sa amin eh. Maka-Diyos. Anong problema? Hindi po kung ano tinuturo nila, kung anong nakikita nila. Children learn by what they see, what they experience, not by what they are taught. So, Mr. President, that's a lesson. Mr. President, that's a lesson to us. It is a lesson to us, Mr. President, that in everything we do, the children are watching. And they learn from that. So whether it's the internet, television, whether it's news, whether it's cartoons, whether it's video games, all of this influence them. So what's the solution? Maging klaro kung ano tama at kung anong mali. Di ba? Kahit mapanood nila, pero nakita nila, eto, naparusahan dahil mali, matututunan nila mali. Pero Mr. President, pag nakita nila yung mali, nagiging tama sa matatanda, I remember in the 1980s, yung kasama ko parate, he was in the Marines and they were asked during martial law to lecture about not having colonial mentality. Ano po ang ginawa nila? Nagtuturo na ang local is as good as imported. And then kumuha ng sigarilyo, at that time, dito pa pinapasok yung sigarilyo, kinuha Blue Seal. So, yung mga tinuturuan, hindi matuto. Mr. President, pumunta ka ng Hong Kong, Singapore. Sabi ni Senator Pia, pati sa Thailand. Napaka-liberal na nga sa Thailand dahil ang cannabis ay pwede, pero ang vape hindi. I think kay Senator Win Gatchalian, ang ating Senate President, without an S, sorry. Ang halimbawa, ang nagsabi na may nagpakita ng statistics, I think that was 2 years ago, 3 years ago, na despite being heavily regulated, hindi na re-regulate. Halimbawa, sa Baguio City, inulat mismo ng City Health Office na may 350 menor de edad ang nahuli dahil sa pagve-vape sa loob ng 1 taon. Ayon din sa isang survey, 1 sa bawat 7 kabataan Pilipino na edad 30 hanggang 15 ay kasalukuyang gumagamit ng vape. Nakita din na malaki ang tinaas ng paggamit ng vape ng mga kabataan nitong mga nakaraang panahon at mas marami ring kabataan dati namang hindi naninigarilyo ang nagsisimulang gumamit ng vape. Tay, ano naman yung issue sa PhilHealth?
Ay nako, pabayaan na natin si Risa Ontiveros, si Senator Bongo, si Senator Pia Cayetano, si Aimee, at lahat ng iba, si Senator JB, na napakahaba na ang diskusyon doon. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, anak. 20 years ago, more or less, or more pa, maybe more than 20 years ago, nagkaroon ng programa ang Thailand. Magbayad ka ng 100 baht, libre na lahat sa ospital. Ngayon, 30 na lang. 30 baht, libre lahat. Ba't hindi po natin magawa yon? Ganun lang kasimple. Medyo humaba na yung speech ko, anak, kaya hindi ko nababasahin yung statistics ng health. Tay, pinapanood ko ang Pangulo kahapon, bakit unang-una niyang binanggit ang flood control? Ganyan ba ka-importante yung issue na yan? Bakit una niyang binanggit? Anak, biggest issue of the year yan eh. At pinakamalaking skandalo sa corruption in our history. Anak, importante ma-resolve yan. Anak, importante malaman ng taong bayan yung tunay na nangyayari, anong ginagawa, anong pwedeng gawin, anong reforma ang pwede. Anak, bumalik kasi ang dapat kasi bumalik ang tiwala sa leaders at sistema. Pag yan ay hindi binanggit at hindi inayos, lahat ay suspect. Anak, napaka-importante, madapa man ang isang bansa, ay siya'y bumangon. So, in other words, genuine reforms. Symbols matter, anak. Pag may mga skandalo na tumatama sa isang bansa, may isa o dalawa na bukod tangi dahil nagiging simbolo. Either simbolo kung paano ni-resolve ng isang bansa at paano niya nilampasan ang corruption, or simbolo kung paano nanatiling nakadapa ang bansa at hindi makatayo. So sana anak, we will find the strength and wisdom to conclude the investigations, to hold people accountable, but also to put the genuine reforms. Isang simpleng example lang, isang simpleng suggestion na binigay ko sa DPWH na 2 beses tinanggap ng secretary, pero mukhang hindi ginawa. Ordinaryong cellphone, kunan lahat ng projects para makita kung may ghost o wala. So 1 year later, the problem is, hindi pa kumpleto yung data. Pero wag ka mawalang ng pag-asa, anak. Walang bansa sa mundo nang hindi dumaan sa corruption. At walang bansa na umunlad na hindi niya kahit papano na-address ang corruption.